Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Panalangin ko po lagi na sana ay wala tayong sakit. Araw-araw, payapang kasama natin ang ating pamilya na wala tayong karamdaman sa ating mga katawan. Welcome ko po kayo dito sa Comment on Air. Ito po mga kaibigan ay sarili ko po itong channel, mga kapatid. Wala pong kinalaman dito ang sino paman. Hindi po ako ministro sa Iglesia ni Cristo. Kasi po maraming nagtatanong, ako raw po ba ay ministro? Hindi po. Ito po ay sarili ko po itong conviction, mga kaibigan. Ito po ay pamamaraan ko para maibahagi ko po ang pananampalataya ko bilang Iglesia ni Cristo o dito po ay maibabahagi ko sa pamamagitan nito ang mga palatuntunan po ng Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po katulad nitong ilalive ko ngayon, ang pagsagot ni kapatid na Michael Sandoval sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Ito po mga kaibigan ang ating bibigyan ngayon ng komento. Ano po, malaya po tayo, lalong-lalo na po kayo mga kapatid. At saka, ang isa pa, sana mga kapatid, gaya po ng ginagawa ko, ay gawin po ninyo. Ayon po kay kapatid na Michael Sandoval, pwede po nating i-upload kung mayroon kayong channel, ang kanyang mga live video streaming para naman kumala talaga sa mga kapatid. Kasi minsan po dahil sa wala nang maisagot itong grupo ni Talibong, itong mga defensor katoliko, yan po ginagawang kantyaw. Mas marami raw ang views ni Talibong kaysa views ng mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Yan po nagiging kantyaw nila kasi wala na silang maisagot sa issue. Kasama po yan sa pangangantyaw. Sari-sari pong pangangantyaw, lalo na po sa personal ko. No? Ako raw matanda na, kailangan ko raw ang pampers. Baka raw, wala na akong pampers. Sabi naman ni Talibong, malaki raw ang mukha ko, natatakpan yung mukha niya. Sari-sari pong mga, minsan personal. Ano po, matanda na raw ako, ulianin na ako. Yan po ang sari-sari at saka, mas marami niya ang views ni Brother Talibong sa kasi sa iyo. Marami niyang subscriber si Brother Talibong kasi sa iyo. Yan po ang mga kantyaw nila mga kapatid. Ano po? Kasi wala nang maisagot sa talagang issue. Sari-sari po yan. Kaya mga kapatid, gaya po ng sabi ng kapatid na Michael, ang kanyang mga video, pwede nating i-upload. Kung mayroon tayong channel, i-upload natin. Mga kapatid, 2021 na po at malapit na po ang paghuhukom. Ito pong social media, gamitin na natin. Ano po? Ito po ang mabisang paraan at madali na ibahagi natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-upload o pag-share ng mga palatuntunan po ng Iglesia ni Cristo. Yung mga dating, yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, na hindi natin makausap na personal. Kung minsan, iniiwasan tayo sa personal. Sa pamamagitan po nito, ay maibabahagi natin o mamimisyon natin sila. Katulad po ng ginagawa ko, mga kaibigan. Yung mga kamag-anak ko, yung mga kaibigan ko, na dati-rati lumalayo sa akin, nagagalit sa akin. Ngayon po nababahaginan ko sila kung ano ang talagang Iglesia ni Cristo. Bakit ako nag-Iglesia ni Cristo? Buong-buo po na isi-share ko sa kanila ang aking video o ang video ng palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Kaya napakaganda po nitong social media. Gawin natin mga kapatid. Ano po? Sabi naman ng kapatid na Michael i-download natin ang kanyang palatuntunan. I-share natin ng i-share.
Yan po mga kaibigan at yan po ang ginagawa ko. Sana po gawin din ninyo kung mayroon kayong channel. Ano po para wala nang maibotas itong grupo ni Talibong mga Katolikong bangaw. Bueno mga kaibigan, isiningit ko lang po yan. Pero ang talagang panunurin natin ngayon, bibigyan natin ng komento, ito pong latest video streaming ng kapatid na Michael Sandoval, pagsagot po sa mga naninira o nanglalait sa Iglesia ni Cristo. Ito po mga kapatid. Kumusta na po kayo Ayan po mga kapatid. Sa lahat po Panoorin natin. Mga hindi kaalim sa Iglesia ni Cristo na naaabot itong aking programa. Ito po ay para sa kapakanan ng mga nagtatanong sa amin anong aming tugon doon sa mga walang sawang naninira sa Iglesia ni Cristo. Muli po ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. At sa pagkakataong ito, ay sasagutin ko po ang ilan sa mga puna tuligsa ng mga iba't ibang pangkati ng pananampalataya na ang kanilang pinupuna ay tungkol sa aral ng Iglesia ni Cristo, maging yung mga ataking personal, iwasan na po natin yung bahagi niya. Ngunit, binabati ko po muna ang numero unong avid fan natin dyan sa Brazil. Ngayon po ay alas 6 ng umaga dyan po sa Brazil. Ang payo ko po ay sana ay maging relax lang sila sa kanilang panonood. Sabi nga ay alagaan ng kanilang puso, ang kanilang damdamin, kasi naninira ng kung ano-anong gamit. Sayang naman, nagbabasag ng laptop, ipinabato yung cellphone, kapag ka pinanonood ako, huwag naman. Dumistansya naman po sana may yung mga miyembro ng samahang MCGI o yung tinatawag na Members Church of God International, na dati ay tinatawag po sila sa katawagan, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa, Hamasayaha Incorporated. Relax lang po kayo mga kababayan. Dumistansya po kayo para makita po ninyo ang mga kamali ang itinuturo po ng inyong punong mga aral. Ngayon, binabati po natin ang mga taga-riyan po sa Australia kasi nariyan po ang kapatid na Romeo Beltran na pamalagi ang sumusubaybay sa atin. Ang mga lokal po na kanilang sakop, lagi sumusubaybay sa atin ang ilan. Ang Dandenong, Melbourne, ang lokal ng Perth, Sterling at Fremantle. Kumusta na po kayo? How are you, our beloved brothers and sisters? At dyan po sa Australia is, kumusta po ang Dean Park, Penrith, Mackay at ang Sumpay family na sumusubaybay din po sa atin. At dito po sa Pilipinas, kumusta po ang lahat ng mga kapatid? Diyan po sa buong distrito ng La Union, sa pangunguna po ng kanilang distrito o ng kanilang district minister, ang kapatid na R.D. Mendoza. Siya nga pala, diyan po sa Balawan, La Union, kahapon po ay nagdao sila ng kanilang 81st local anniversary. Sana po mga kapatid ay mamalagi kayong masigla, matatag sa ating pananampalataya. Pagbati po sa lahat ng mga nagdiriwan ng kanilang birthday o kaarawan. Ngayon po ay birthday po ng kapatid na Maria Bersosa. Yan, regular pong sumusubaybay sa atin ang Maria. Happy birthday kay kapatid na Jen Monforte Sikat. Today, December 10. At lahat ng mga nagdiriwan ng kanilang birthday dito po buwan ng Disyembre. At teka, bago ko malimutan, baka magdamdam sa akin yung anak ko. Bukas po, December 11, birthday ng aking kaisa-isang anak, no? Si Maiko. O, yung mga naninira sa akin, naninira, mga inaataking personal, no? Ako rin may iba't ibang mga, ayoko nang manggitin, yung alak sa labas na, ibang klase kayo nanira, mga, ako hindi nagagalit nakakatawa yung mga, sabi nga, mga fabricated lies na ginagawa ninyo para i-discredit ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. At yung iba po, ng mga babatiin natin, siguro ituloy-tuloy ko na ito para tuloy-tuloy yung ating programa. Ito po, pabahay dyan po sa Bulacan East, Brampton, Southern Ontario, Canada, Ordaneta, Pangasinan, Golden Acres, Metro Manila South, dyan po sa Cebuano, Coronadal, Bambang Tarlac, Bacoor, Cavite, Lomboy, Capas, Tarlac, Dayap, San Pablo, Laguna, Sabarte, o dito yan sa Metro Manila, Sagingan Central, Manama, Bahrain, Waipahu, Hawaii, Leyte West, at maging dyan po sa Hong Kong. Sumusubaybay sa atin ng mag-asawa, sina kapatid na Sister Joey and Brother Daniel Tong. How are you, brother and sister?
May our Almighty God always bless you together with your family. At pagbati rin po ito kay Caroni Bisbal at ang kanyang apo na si Beatrice Bisbal ng Roxby Town sa South Australia. Aban family ng Bagong Silang Nueve, Caloocan North, si Ka Genesis Corpus ng Capitol dyan po sa Quezon City at dyan sa lokal ng Washington, dito sa Maynila. Kumusta si kapatid na Rachel Ann Lim at sa kanyang ama? Ito hindi pa ho Iglesia ni Cristo pero sumusubaybay pala sa atin si Mr. Roland Lim. Ano po? Kumusta na kayo? Ito, may mga nagpapabati pa. Medyo marami-rami ito, pero sana po, huwag kayong magdamdam, napakarami nyo, si Kadan Cantoria, ayan, si Carl Patua ng Bulacan East, Ashley Zaratan, Pangasinan, Marco Frederick Mondaga, ayun, si Kong Pei, ayan, mga nagko-comment sa atin sa Facebook, Dolor Apostol, mula daw sa Pampanga North, si Tiju, mahirap pa sa yung pangalan, Kamalu Laksa, David Salazar Taberna, Nelsi Constantino, Danilo Matupa, yan po sa Zamboanga City. O maging si Patrick Bayas, ano po, sa distrito doon ng General Santos. O itong live. Kumusta po kayo? O mga kapatid, puntahan na natin. Kasi nung few days ago, ito lang po, December 8, ito, habang pinanonood ko itong si Mr. Eliseo Soriano, di ko matiis na hindi talakayin itong bahagi ito kasi pinupunan niya yung Iglesia ni Cristo na dito daw yung kahon o yung supot iniikot sa panahon ng pagsamba para daw maging para hiyain yung kapatid na o yung bisita na dumadalo pagka natapatan daw ng supot o ng kahon na sinasabi nung itong mga ngarala ito, mahihiya daw na hindi magbigay kaya magbibigay. Kaya sa kanila raw, sa kanang samahan, yun daw kahon, naroon lang daw sa isang lalagyan, at yung mga miyembro ang lalapit para hindi raw mapahiya. Eto, pakinggan natin kung paano po nahayag ang kapaimbabawan. Sana wag magagalit ang miyembro ng MCGI. Pakinggan po ninyo at subaybayan ito. At yung abulo yan, hindi po yun pwedeng mag-abulo yung mga hindi miyembro ng iglesia. At ang abulo yan sa iglesia, hindi po lumilibot yung kahon. Yeah. Kagaya sa ibang religion. Kami, hindi namin tinatapatan ng kahon, pati bisita, pati kahit sino, hindi. At hindi kailangang mapahiya yung bisita na halimbawa wala siyang pangbigay, hindi kasi siya tatapatan ng kahon. At hindi nga papayagan ang bisita na mag-abuloy. Meron nga pong isang mayamang Chinese nagbigay ng cheque. Hindi namin alam. Hindi naman pala kapatid yun, nakipagkatipon. Meron na nakalagay na signboard doon ng patalastas na hindi kami tumatanggap sa hindi kapatid. Merong nagbigay na Chinese, isang cheque, 300,000. 300,000? Kung cheque, pwede naming matrace. No? Pinatrace ko. Sabi ko, ibalik mo, bawal sa Biblia na ang hindi kapatid, tatanggapan mo. Nakasulat kasi. Sila ay hindi kumuha ng anuman sa mga hintil. Kahit hindi sila tumanggap. Yung mga unang Kristiyano na nangangaral, nagtitiis sila na kulang sila, pero para kumuha ng pera sa hindi naman kasama sa pananampalataya, bawal ng Diyos po yun. Ayun. Na-trace namin yung cheque. Na sinoli namin yung cheque. Pero salamat naman sa Diyos, dumating din yung araw. Teka, pinapapansin ko sa inyo, i-post lang ho natin yan, no? Yung meron daw hindi kaanib sa kanilang samahan, yung Chinese, nagbigay ng 300,000 pesos. So, ang nakakatawa, isinoli daw niya. Isinoli daw niya kasi hindi miyembro. Pansinin nyo, isinoli daw niya, ibinalik daw dahil hindi miyembro. Ituloy natin. Yung Chinese na yun, milyonaryo yun. May-ari po ng pabrika ng May-ari ng pabrika ng toyo. Popular yung toyo niya sa Pilipinas. Yun. Dumating ang araw, naanib naman siya sa iglesia. Pero yung kanyang unang ibinigay na 300,000 piso,
binalik namin yun nung hindi siya kapatid pa sa iglesia. At sa amin, sa ating samahan sa iglesia ng Diyos, ang ginaganap po nating abuluyan, hindi mapapahiya ang kahit na sino. Kasi hindi ka tatapatan ng ano eh. Pag tinatapatan ka kasi ng buslo, wala kang pagbigay, tumatagal yung buslo sa'yo. Minsan, pamasahe mo na lang na napipilit ka pang magbigay eh. O sige, tama na. Okay. Manalo, kaya sa mga... Ayan. Okay, nakita nyo? Binanggit na naman iglesia ni Manalo. O mga kababayan po namin, wala pong iglesia ni Manalo. Uulitin ko, wala pong iglesia ni Manalo. Ang nasa Biblia po, o mamaya mababasa nyo sa mga talata ng Biblia, makikita nyo pala, iglesia ni Cristo. In English, Church of Christ or Iglesia de Cristo. Ano po? Walang iglesia ni Manalo. Kasi paninira itong ginagawa nitong mga harlito na puno ng samahang pangreliyon na papalit-palit ng pangalan ng kanyang samahang pangreliyon. Bueno, balikan natin sabi niya. O, mayroon siyang akusasyon dito raw, tinatapatan yung mga kaanib sa iglesia ng supot para daw mapahiya, pag matagal lang nakatapat, mapupwede sa magbigay. O, mga kapatid, mag-comment kayo, nanonood yung mga kaanib sa iglesia ni Cristo. Dito ba? O, nung wala pang pandemya, ano po? Pagka lumilikom ng kusang loob na handog yung mga diakono at diakonesa, yung lumalakad sila, tumitigil ba sila? Sa tapat ng kaanib sa iglesia? Tumitigil ba? Tinatapakan ba yung pao? Magbigay ka. Ganun ba? Ganun po ba? Mag-comment kayo mga kapatid kung ginawa yan ng mga diakono at diakonesa para malaman ng mga neutral na sumusubaybay sa atin. Kailan ginawa niya ng diakono at diakonesa? Pag lumalakad yung diakono, sagutin yung mga kapatid, tumitigil o tuloy-tuloy ang kanilang lakad? Pag lumilikom, nung wala pang pandemya. Pakisagot po para malaman ng mga sumusubaybay sa atin. Magbabasa tayo ng ilang halimbawa. Si Caruel Pitsay pala. Sumusubaybay sa atin. Si Caruel Pitsay, yung anak ni Caruel Pitsay. Ano po? Pakisagot po. Happy si kapatid na Ronald Alan Rangcal. Ayun. Ka Elizalde, ka Teddy. 100% hindi po, sabi ni ka Teddy. Ka Edward Clemente, hindi po tumitigil. Dire-diretso po. Magbigay ka man po o hindi. Sabi ni Catrista Monforte, wala pong ganon. Si Catrista Monforte, ang layo niya, naroon sa North Pole, Alaska. Sumusubaybay sa atin. Alam po, ano oras ngayon sa North Pole, Alaska? 1 o'clock in the morning. Diba? Sipin nyo. Mandaragit ng ibon, baka biglang gano'n. Bueno, dito napatunayan po, mga kaibigan namin, hindi totoo yung akusasyon ni Mr. Eliseo Soriano na dito, tumitigil yung kapatid na diakono at diakonesa sa harap ng nililikuman ng handog. Ano ang palusot ni Mr. Eliseo Soriano? Kaya raw, yung miyembro ang lumalapit sa kohon para daw wag mapahiya. Para bagang hindi niya hinihiya yung kanyang miyembro pagka hindi nagbigay. Natatandaan po ba ninyo? Meron siyang lokal, yung congregational worship service po nila, maliit yung abuloy, hindi nakakarating sa kanya. Hiniya doon sa kapulungan ng kanilang pagsamba. I-play natin yung nangyari niya sa Tanawan. Ngayon lokal, pamasahin lang ng manggagawa nila, di nila kaya sustinuhin dyan sa Tanawan, magtanong nga kayo, magkano abuluyan dyan? Kasya ba yan? Nakakalating pa kaya sa akin ang abuluyan ng Tanawan? Nakakalating pa kaya sa akin ang abuluyan ng Tanawan? Ano naman sa treasurer rin dyan? Baka nga hindi pa kasya sa pamasahin ng manggagawa at mga NIC nyo dyan. Napansin nyo? Kinagagalitan punong-puno yung kanyang mga miyembro na maliit magbigay ng abuloy. Kaya sinasabi niya na di umano para hindi mapahiya. Siya mismo hinihiya niya yung kanyang miyembro Brother Eli, huwag po kayong magagalit kung sabihin ko po na kayo ay isang paimbabaw. Paimbabaw na mangangaral. Huwag po kayong magagalit, mga miyembro ng MCGI. Kaya si Brad Willie Santiago, na matagal na panahong 19 years, 19 na taon, miyembro ng sa mga dating daan,
at naging manggagawang mga ngaral, tagabasa pa. Nasa, sabi nga, kakiskisang siko ni Madam Uri, ni Brad Eli. Ano po? Lumayas dyan. Ibinulgar. Kanino napupunta yung abuloy? Diretso raw po sa sariling bulsa at bank account ng mga leader dyan. O ipay natin yung patotoo ni Brad Willie Santiago. Eto. Yung ating mga kasama, tama po ba yung sinasabi ni Brother Willie na yung mga nakolekta na abuloy na galing sa mga miyembro, dapat doon po kukunin yung pambayad sa renta ng coordinating center, yung bayad sa Meralco, bayad sa tubig, bayad sa internet. Tama po ba? Eh bakit ang nangyari, nakapag-abuloy niya yung mga miyembro, kailangan pang magbigay ng bukod para dyan sa mga babayaran na yan. Ay kasi, yung abuloy na ibinigay ng mga miyembro, diretso po yan sa bulsa ng mga lider. Diretso po sa mga personal bank account ng mga lider dyan. Yan naman ang katotohanan eh. Oh, napansin po ninyo? Yan daw ang katotohanan eh. Yung abuloy sa MCG ay diretso sa bulsa at bank account ng mga leader o namumuno dyan. Hindi po ako may pahayag yan. Yan ay testimonya o patotoo ng dating manggagawang mga ngaral at tagabasa po ni Mr. Eliseo Soriano sa samahang ang dating daan. Kaya pagdating sa abuloy, ang lupit, ang tindi po niyang magjuhin na yan. Si Mr. Eli at saka si Mr. Daniel Rason. Kaya hindi haharap sa diskusyon o debate. Bakit? Sapagkat yung kanilang ipinahayag at ginagawa, kinokontra ng mismong ginagawa at ipinahahayag nila. Ito po, simple. Anong ipinagmamalaki nitong puno ng samahang ang dating daan? Hindi raw po siya palahingi, hindi siya nanghihingi. Pakinggan niyo ito. Ako lang naranasan ko sa buhay ko yun. Hindi ako palahingi. Hindi ako manghingi. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng disiplin. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. Hindi ako nanghihingi. Hindi ako nanghihingi. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. Ano ang isa sa mga katangian ni Apostol Pablo bilang tunay na tagapangaralan? Hindi mo hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Yan ang kitang-kita po, yung kontrahan, salungatan, o kaya binubugbog. Binubugbog po nitong punong ito ang kanyang sarili. Nakita nyo? Binugbog yung sarili niya. Ipinagmamalaki pa niya noon nung hindi namin sa kinikibo. Kung may batas lang, may batas daw. Papasukin niya ang sentral ng Iglesia ni Cristo para hiyain. Ito, ipin natin yung kanyang pagmamalaki noon. Ito. Kung meron lang batas na pwede kong pasukin, yung sentral ng Iglesia ni Manalo, papasukin ko ron. Akala niyo? Ginawa ng mga apostol yun. Nanilimit ko yung mga kausap nilang Hudyo, hinihiya, nakikipagtulig saan sa mga Hudyo. Yan, hinihiya. Hinihiya ron, nakikipagtulig saan ng mga apostol. Kaya gusto niyang pasukin. Noon ko pa po sinabi, doon sa programang Ang Tamang Daan, welcome po rito. Mula sa puno ng samahang dating daan kay Mr. Daniel Rason, lahat ng kanyang mga manggagawa, welcome kayo. Hindi kailangan ng batas. Hindi po kailangan ng batas. Nung i-call namin, kasi may pahayag pa yan, lahat ng pastor, mananawagan daw siya, na lahat ng pastor tipunin sa luneta ang mapatunayang mga sinungaling at nagsasabi ng hindi totoo, patayin, putulan ng ulo. Unang-una akong sasalang doon. Nung i-call namin, sige, sa luneta tayo. Alam niyo, biglang pihit ni Mr. Pam, ayaw kong manguuring ni Mr. Eliseo. Ito, panoorin natin siya. Nung araw kasi meron akong deklarasyon,
Siguro ako kung halimbawa, lahat na magkakaisa-isa sa bayan ng Pilipino, lahat ng pastor dadalhin sa luneta, no? Tapos mag-uusap tungkol sa pananampalataya, bawat mapatunayang mali, pupugutan ng ulo, pati ako papabugot ako ng ulo pag napatunayan ako mali, ano? Lahat ng iglesia ron ang sinasabi ko. Lahat ng ministro pupunta sa luneta. Ngayon, pinano nila yun, pinagpupuntos. O di, gusto mo pala ka sa luneta, di hinahamon ka namin sa luneta. Hindi ko naman sinabi ro na iglesia ni Cristo hinahamon ko. Hindi ko naman sinabi ro na iglesia ni Cristo hinahamon ko. Oh, yan ang kanyang palusot eh. Hindi raw niya sinabi ro na iglesia ni Kristo ang hinahamon ko. O mga kababayan, kitang-kita po eh. Lalaban ba talaga o hindi lalaban sa debate? Diskusyon itong grupong ito pagka ang harap nila, ang haharapin nila ay ang iglesia ni Kristo. O kaya nga, kung ano-anong palusot na hanggang sa dumating ang panahon, nung nabubuhay pa po ang kapatid na Eranio Manalo na namamahala sa iglesyang ito, ang sabi nila, ang gusto ko puno sa puno, si Eranio Anya kasi puno ako. Nung pumanaw ang kapatid ni Eranio Manalo, ang gusto naman itong si Mr. Eliseo makaharap ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Oh, siya rin gusto makaharap. Ito, pagmamalaki niya, i-play natin yung bahagi niyan. Sabi, kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon haharapin ko kahit sa anong kahit sa teleconferencing sa buong mundo Oh, hitin nyo, yan ang pinagmamalaki niya. Ang gusto naman niya, ang kapatid na Eduardo Manalo, uulitin ko ito, nanonood ang grupong yan sa pangunguna ni Mr. Eliseo Fernando Soriano hanggang sa lahat ng kanyang mga manggagawang brainwash o mga ngaral. Hindi nyo kayang humarap sa kanino mang ministro sa Iglesia ni Cristo pagka ang pag-uusapan po maginoong diskusyon o maginoong debate. Hindi nyo kayang humarap. Kaya doon kayo nagsisiksik. Doon kayo nagsisiksik doon sa palusot nyo. Dapat puno sa puno. Sabi nga ni Mr. Rex Cayano, ni puno ng dahon ng sili, wala kayong nakaharap. Wala. Wala po eh. Ang totoo, mga kababayan po namin, alam po ng grupo ni Mr. Eliseo, na talagang hindi sila uubra sa debate o diskusyon laban sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Ito ang isang pangunahing sagot ko. Kasi ang mangyayari po niyan, si Brad Eli, bubugbugin ng mga sagot ni Brad Eli mismo. Kaya mangyayari, Eli Soriano versus Eli Soriano. Magsasabog yung kanyang pahayag sapagkat iba ang ipinahayag niya kahapon sa ipinahayag niya ngayon. Ganyan po eh. Ayoko namang sabihin malilimutin si Brad Eli. Kasi ang patotoo niya, si Raulo ang ganun. Di ba may pahayag siya? Hindi taong kontra-kontra sinasabi, medyo may sira ang ulo nun. Ito lang eh. Ito, yung kanyang akusasyon, wala raw mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo. Wala raw nun. Ang nasa Biblia raw po, yung plural. Mga Iglesia ni Cristo, Churches of Christ. Kaya dinaya daw namin ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, yung kaanib dito na yung daw plural, ginawa daw namin singular. Sapagkat ang nasa Biblia lang daw, plural, mga Iglesia ni Cristo, or in English, Churches of Christ. But you will never ever find, according to him, the word Church of Christ or Iglesia de Cristo in Espanyol. So, panoorin natin itong bahaging ito. Yung sinasabi mo, Church of Christ, wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia yan. Ang nakalagay sa Biblia, Churches of Christ, Romans 16:16. Kaya ka lang, yung plural, ginawang singular. Nagsasabi ba siya ng katotohanan? Ano ang ilan sa mga talata ng Biblia na binabanggit ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ? Acts 20:28, George M. Lamsa translation. Ephesians 3:6, The Last Days Bible. Hebrews 12:22-23, The Remedy New Testament. 1 Corinthians 5:12-13, Unlocked Dynamic Bible.
Ephesians 4:11 to 13. Knowledge, Simplified New Testament. Efeso 3:20 hanggang 21. Tradusyon and lengguahe aktual. 1 Corinthians 12:12. Weymouth New Testament. Sa kabilang dako, mababasa ba sa alinmang sali ng Biblia ang Members Church of God International Incorporated or MCGI? Sorry, we didn't find any results for your search. Baka naman nasa Biblia ang Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Sorry, we didn't find any results for your search. Sige. Kita nyo mga kababayan po namin, sabi niya walang mababasa. Ang dami po nung inilitaw ko na mga talata sa Biblia na mababasa natin ang Iglesia ni Cristo. In English, Church of Christ. In Espanyol, Iglesia de Cristo. Kaya hindi po lalaban talaga sa debate itong si Mr. Eliseo Soriano at sino man na mga ministro niya sapagkat maiipit sila. Lalo si Mr. Soriano, alam niya maiipit siya. Maiipit ang lahat ng dapat maiipit kay Ingkong. Po, Mr. Eliseo, maiipit lahat ng dapat maipit. Pati yung pang-uring po ninyo, maiipit yun, Brother Eli. Alam niyo, panlusot ito ni Mr. Eliseo Soriano, ito, nakakatawa na lang Paano niya kung lalaban sa Iglesia ni Cristo sa diskusyon o debate? Paano kung lalaban? Baka mabugbog ako Nambubugbog kayo sa debate. Kaya pagdating ng tapos yung debate, mabubugbog lang ako. At papatayin pa ninyo ako. Isipin nyo, ganun kanyang pinahayag niya. Bubugbugin daw siya, papatayin siya. Alam nyo, yan po ay isa sa mga paraan ng pangdaraya at pambobola ni Ingkong o Mr. Eli Soriano sa kanyang mga miyembro. Ang totoo, marami na pong hinarap na diskusyon o debate ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong, may nabugbog ba? May pinatay ba pagkatapos ng debate o diskusyon? Itong mapapanood nyo, ipinalabas po namin sa Ang Tamang Daan sapagkat may naganap na debate mismo noong August 2006. Natatandaan nyo, yung ipinakita po ng nakaraan lang, itong si Mr. Talibong, dyan sa Bohol, yan po ay August 2006, ang kaharap si kapatid na Ramil Parma. Pagkatapos nun, that month also, August 2006, sumunod po sa Pampanga mismo. Ipapanood natin yan kung nagbubugan o nagkamayan right after the debate. At tingnan nyo, bawat pagkatapos, napapanood nyo, bawat pagkatapos ng cross-examination, nakikipagkamayan. Ayan, napapanood nyo. Saan dyan ang sinasabi nila? Pakiusap muna. Saan na? Ito po, mga kababayan namin. Ito po, mga kababayan namin. Napansin ba ninyo? Right after po nung debate o diskusyon kay Mr. Talibong, nakipagkamayan. Si kapatid na Ramil at yung ibang mga ministro doon sa naka-debate na representative o kinatawag na Iglesia ni Cristo. Kahit si Mr. Talibong nandaya. Nandaya. Sipin yung binago yung nasa Matthew 16:18. Maliwanag ang nakalagay doon. Upon this rock, I will build my church. My church. Ano ginawa ni Mr. Talibong na kinatawa ng Iglesia Katolika? Pinalitan yung buong pahina ng Biblia. Kaya nahalata iba yung kulay. Tapos ang inilagay, I will build my Holy Roman Catholic Apostolic Church. Isipin nyo, pangdaraya. Pero kahit nandaya si Mr. Talibong, eto tanong, binugbog ba siya? Hindi po. At sa mga sumusubaybay sa akin ng mga kababayan po namin Katoliko, at yung mga neutral, eto tanong ko po sa inyo, sagutin ninyo. Mabuti ba yung tinatawag na forgery
Mabuti ba yun? Halimbawa, public document, ipo-forge natin yun. O, lagayain, buburahin. O, kaso ho yan sa batas. Di lalong matinding kaso sa harap ng Panginoon Diyos na yung mismong pahina ng Biblia, punitin mo, palitan ang buong pahina para masunod ang sarili mong gusto. Yan po ang ginawa ng kinatawan o representative ng Catholic Church sa debate sa katauhan po ni Mr. Wendell Talibong. Kaya may tanong ako, may kredibilidad ba ang taong ito? Yan ba ang paniniwalaan ninyo? Masyado ako natatawagan ng pansin sa kabila noong kanyang ginawang yun. Noong 2006 nahayag yung kanyang pandaraya sa taong bayan. Anong ginawa niya ngayon? Nagkaroon ng sariling YouTube channel at tuloy-tuloy na naninira sa Iglesia ni Cristo. Tanong ulit, may kredibilidad ba ang taong ito? Kayo po sumagot. Kaya kahit ang daya siya, di siya binubog, di siya ginulpi, nagkamaya. Ito ulitin natin yung short video clip na yan. Simulan natin. At tingnan nyo, bawat pagkatapos, napapanood nyo, bawat pagkatapos ng cross-examination, nakikipagkamayan. Ayan, napapanood nyo. Saan dyan ang sinasabi nilang bugbugan? Saan malulupit daw mga ministro at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Wala akong katibayan yan. Kaya nga, sabi natin, kay Mr. Soriano, saka sa kanyang mga manggagawa, kay Daniel Rason, sino na, kung kahit sino sa kanila, basta bigyan nila pa yung tulot. Magkaroon ng isang maginoong debate. Kahit dyan mismo sa Pampanga, kapatid na Ramil. Sa bagay, nabanggit rin nyo yung Pampanga. Nagkaroon din tayo ng debate sa Pampanga noong August 15. August 15, araw ng Martes, dyan po sa San Fernando, Pampanga. Teritoryo na ni Mr. Soriano. At ang kalaban po dyan, mga magkatunggali, Iglesia ni Cristo, at yung tinatawag na Seventh-day Adventist Church. At doon sa nasabing diskusyon o debate, yayamang ang paksa, Christology. Patutunayan nila, nung kabilang panig, na ang Panginoon Kristo ang tunay na Diyos. Kapatid na Ramil, doon lang sa huling tindig ni Mr. Richard Thompson, na kinatawan ng Seventh-day Adventist. Anong kanyang sinabi doon sa kanyang huling tayo at may panawagan sa kay Mr. Soriano? Yung bahaging yan, mas maganda marinig ng ating mga taga-subaybay. Ito po yun, pakinggan natin. Muli isang magandang hapon sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa kabuuan ng mga pumunta dito mga Seventh-day Adventist. Pwede po ba lang pumanak pa kayo? Isipin nyo mga kaibigan, mga magulang at mga kababayan, yan ho ay nakadiskusyon ng Iglesia ni Cristo. Siya mismo nagpapatotoo tungkol sa kapayapaan. Walang gulo, gaya nung sinasabi ni Mr. Soriano. Ang totoo pagkatapos nga nung diskusyon, yayamang tigtatlong tayo sa panig ng Iglesia ni Cristo, sa panig ng Seventh-day Adventist, anong naganap pagkatapos ng diskusyon? Nagbubugan na ba, kapatid na namin? Hindi. Nakikipagkamay kayo. Kayo, kapatid na namin, nakita, no? Tapos kami, nakikipag-yakapan pa ipakita natin yung bahagi niya. Ito po yung mga kaibigan. Punta tayo sa Hebreo 1:8. Apo. Sabi mo kasi, ang Diyos, kinakausap si Kristo na Diyos. Yun po ang sabi ng talata. Yun. Ang akala mo, si Kristo yung kausap na Diyos. Ay, hindi po yun ang akala ko. Yun po ang sige. sinasabi ng talata. Sige, okay. Yun. Doon sa 9. Apo. Ang sabi doon, kaya't ang Diyos mo. Apo. Sino yung Diyos naman?
Ay, binanggit nga po yung Diyos na sinabi niyang Diyos niya. Sino yun? Walang binanggit doon kung sino yun. Ah! Sige, banggitin niyo na yung ama yun. Sige, basahin mo na yung ama yun. Sa makatwid, hindi mo alam kung sino yung Diyos, no? Eto po. Hindi Ganito. mo alam. Quiet please. Nag-iusap po para di po tayo mangala. May sinabi ba akong hindi ko alam? Ganito. Ang sagot ko, yung Diyos yun. Yan. Kasi nga, naniniwala kami na ang isang Diyos, binubuo ng tatlong persona. Hindi ba yung Diyos nagsalita nun? May anak? Yun nga po ang sinabi. Ayun! Yung Diyos nun, yun ang Ama, hindi ba? Hindi po sinabi ng talata, basahin nyo, dahil yung ama. Ito. But unto the Son is set thy throne, O Elohim. Ano yun? Elohim, Diyos po yun. Diyos yun. Opo. Yan ang Diyos ni Kristo. Opo. Ayaw! Napansin po ba ninyo yung mga nanonood sa kanilang telebisyon? Sports eh. Pagkatapos ng laban, parang magkakaibigan o magkakapatid. Kaya, pagkatapos mismo nun, kapatid na Ramil, bago tayo maghiwa-hiwalay sa panig ng Seventh-day Adventist Church, sa panig ng Iglesia, anong pahayag mismo nung kinatawan ng Iglesia ng Adventista? Ito, pakinggan natin yung pahayag muli ni Mr. Thompson. Ito yun. Pagpapasalamat sa napakaganda naman kayo ng pagkakataon. Okay? Mga beses na po ito, papatunayan ko na talagang pag ang iyong gagawin ay hindi personal na pakikipag-usap, natatapos po ng maayos ang ating pag-usap. Kaya doon sa mga natatakot makipag-usap ng ganyan lalaki, baka meron lang talaga silang pinatatakutan, kaya ayaw nila tumalab. Alin sa dalawa, maaaring hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang doktrina, o kaya naman talaga, ay talagang ayaw lang lumaban. Ganun po, ha? Kaya narito, ebidensya naman, pangatlong beses na. 3 times na po ito. Maayos pong natapos ang ating sa lahat po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, pagpunta kay kapatid na Erani Manalo at sa lahat ng mga magagawa nila. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Naglilingkod po ako dito sa Pampanga. Isa na yung magagawa po. Kaya kami hindi natatapos sa nakausapin ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo sapagkat yung paniniwala ni Ginoong Elisariano na ito ay nangaharas o ano ang paraan ng kanilang pakikipag-usap, hindi po talaga totoo yun. At ito'y napatunayan namin hindi lamang isang beses, marami na pong pagkakataon. Okay na. Meron pa kayang maidadahilan? O kaya may tanong po ako, meron bang maidadahilan? Meron pa bang maidadahilan? Si Mr. Eliseo Soriano at sa lahat ng kanyang mga tagapagturo o tagapangaral para umiwas sa diskusyon o debate? Nakita nyo, nagyakapan eh. Ulitin natin yung bahagi yun, yung isang short video clip na yun. Pagkatapos yung debate mismo, sige, ano natin? Diyos po yun. Ayan, Diyos yun. Yun ang Diyos ni Kristo. Opo. Ayaw! Ayun. Para mapansin po ng lahat. Walang bugbugan niya. Ayan, oh. Nagyakap eh. Sports yung tinatawag na sportsmanship. Ayan, oh. Oh. Si Caramel, oh. Ayun. Oh. Nagharap kami kapatid na ni Brother Robert Thompson. Oh, ayan. Nagyakap kami. Oh. Nagpa-picture pa. Oh. Kitang-kita nyo.
Ay lumaban lang si Brad Eli sa diskusyon, no? Lumaban lang siya. Payag ako na yumakap siya sa akin. Ito hamon ko. Mula kay Mr. Eliseo Soriano, umuwi po kayo sa Pilipinas, harapin nyo sino mang ministro sa Iglesia ni Cristo. Ito, I guarantee you, Brother Eli Soriano, kaya si Mr. Daniel Rason, pag lumaban po kayo sa debate, mayayakap niyo ako. Payag po ko. Mayayakap niyo ako. Lalo ngayon, pandemya. Di ba, pandemya ngayon, may tinatawag na pagpapatest muna. Kahit po mag-positive kayo, kung sakali lang, ulitin ko, nagpatest kayo, kahit nag-positive kayo, yayakapin ko po kayo. Napansin po nyo, Mr. Eli, ulitin ko po, kahit po mag-positive kayo, na kayo ay tines, na bakla pala kayo, yayakapin ko rin po kayo. Yun ang ibig ko sabihin. O kahit mag-positive kayo na kayo pala ay may COVID, ito halimbawa lang, maglalagay na ako ng mask at saka ng face shield, yayakapin ko po kayo para ipatunayan sa inyo, mali yung palusot ninyo at pambobola nyo sa inyong miyembro na dito ay mabubugbog kayo. Sa plaza, sinabi na namin sa inyo, halimbawa, pagkatapos itong pandemya, sabi nyo, bubugbugin kayo. Di doon kayo sa kabilang side, yung mga ministro naman o sino mang kinatawan ng iglesia, dito sa kabilang side ng stage, walang gagalaw sa inyo. Magpagawa kayo ng isang malaking hawla made of steel. Malaking hawla. Doon kayo sa loob ng hawla na bakal na walang palagyan nyo pa ng kuryente yung paligid ng bakal. Walang gagalaw sa inyo. Yun nga lang may kondisyon. Ano po? Anong kondisyon? Nakalagda kayo at ang inyong mga pamunuan na pag natalo kayo sa diskusyon, una, nakasulat doon, titigil na kayo sa panloloko nyo sa mga tao. Ikalawa, isasauli nyo lahat ng abuloy na kinuha nyo at hinutot sa inyong mga miyembro. Ibabalik nyo lahat ng properties na kinuha ninyo mula sa kanila. Pagkatapos yung mga ini-upload ninyo sa YouTube o sa social media na inyong mga pagtuturo, ay aalisin ninyo para wala na kayong padaya. Pagka kami naman ang natalo, yun, nakalagda po kami. Payag kami, gibain ninyo lahat ng aming kapilya. Ano po, magsisimula kayo sa tore. Payag po ang tagapamahalang pangkalahatan, talo na rin sila pag tinalo nyo sa diskusyon ng ministro sa Iglesia ni Cristo. Ayan, inilalatan ko na. Baka may gustong tumawag. Ito telepono, 8981-4311. Ulitin ko po, 8981-4311. Baka may gustong tumawag mula po kay Brad Eli, si Mr. Daniel Rason, sa lahat ng kanyang MIC, tumawag kayo. Ano po? Para pag-usapan natin kailan ng diskusyon. Hindi kami takot sa inyo. Nahayag lang ang samahan po ng ang dating daan mula sa kanilang puno. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang doktrina sapagkat alam nila yung puno nila sasalungatin ang kanyang sariling pahayag kaya bubugbugin ang sarili niya sa pamamagitan ng napakarami o isang tambak niyang kontradiksyon. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. Sana nakatulong sa mga nagsusuri sa mga aral po ng Iglesia ni Cristo. Binabati natin, Kacorazon Torres. Wow! Napaka-tempting naman ng offer. Makakayakap kay Ka Michael. Brother Eli, makakayakap. Talaga hindi nyo malilimutan pag yumakap kayo sa akin, yung talagang buong higpit na yakap. Tulog na kayo. Kaya si Mr. Rex Cayanong. Ito. Siguro i-play natin yung napanood ko kay Mr. Rex Cayanong noong isang araw lang. Ito sabi ni Mr. Rex Cayanong. Bakit pagka debate galing sa pinag-uusapan, medyo mailap ang ministro ng INC? Di ba yung debate na binabanggit nyo,
Alam niyo, napakatagal na ho po sa pinuyan sa pagitan ho ng MCGI at saka ho ng INC. Kasi bago ho magdebate, gagawa muna ho yan ng pre-debate conference. Ngayon, pag-uusapan ho dun sa debate kung ano ho yung, kumbaga, ano yung rules, anong panuntunan o diskusyon. Kasi ito lagi ho yung kumbaga ito ho yung laging panlaban ho ng grupo ho ni Brother Eli Soriano. Bakit daw hindi ho lumaban ho ng debate yung puno sa puno? Tama nga naman. Pero ang tanong ano hong kapasidad na isang Brother Eli Soriano nahaharap po isang ka Eduardo Manalo? Ganun lang ho kadaling intindihin. May mga ministro ho yan. Nandyan ho si Ramil Parba. Nandyan ho isang Sandoval. Di ba may mga binubuksan nga hong linya ng komunikasyon. May mga messenger, may mga Viber na pwede hong tumawag ho doon. At may isang malaking hamon nga ho doon, si Sandoval, di ba kay Kuya Daniel Rason, na nagpapatakbo ho ngayon ng UNTV, na pwede daw ho tumawag ho doon para ho pag-usapan. Sabi naman ho ng isang miyembro ho ng MCGI, paano tatawag ho doon, Garek, sa binibigay hong number? Kapag ho tinatawagan, lagi hong busy. Baka naman ho nagkakasabay-sabay. At iba yung mga tawag ngayon. Alam niyo, napakaganda ho yan. Kung talagang makakasahuyang matagal lang inaantay ho yan ay yung debate na yan. Sa pagitan ho ng INC at saka ho ng MCGI, marami naman ho ministro ho yan na pwede yung labanan. Yan. Paliwanag po. Uulitin ko telepono. 8-981-4311. Tawag na, Mr. Daniel Rason. 8-981-4311. Tawag na. Si Brad Eli, tawag na. Video call tayo. Mr. Daniel, patunayan mo na si Moises ay hari ng Ehipto. Ba't hindi po ninyo kinikibuyan? Maraming salamat po. Ito mga bumabati at sumusubaybay sa atin. Kapatid na Dylan Ramos ng Milan, Italy. Sila po ang tagapangasiwa dyan. Kumusta po sa lahat ng mga kapatid dyan? Ingat kayo sa Italy, mga kapatid. At kumusta po sumusubaybay sa atin, si Sydney Santos sa Manitoba, Canada. Kumusta po sa lahat ng mga ministro, mga manggagawa. Ayun. Kumusta po si Myra Cabrera. Ayun. Kumusta po kayo? Si De La Cruz Hill, si Goods o si Rona Sariao, si kapatid na Marco Frederick Mondaga, patawagin mo raw puno mo. Si Songa Boy, si Ariston Solis. Salamat po mga kapatid at ingat po kayo. Abangan po niyo ang susunod nating programa para malantad ang mga maling aral o doktrina ginagawa sa ibang pangkating pananampalataya sapagkat kami po ay sumasagot lang. At bilang pagwawakas, mga kapatid, i-share po ninyo itong ating programa. I-share ninyo. Pwede po niyo itong i-upload sa sarili ninyong YouTube channel para kumalat at malaman ng buong sangkatauhan ang doktrina at aral na tinitindigan ng Iglesia ni Cristo, pawang nakabatay sa Biblia, at yung mga naninira at pumupuna naman sa atin, malantad kung ano ang mali nilang ginagawa at pandaraya po sa ating kapwa-tao. God bless all of us po. Ingat po tayong lahat, mga kapatid. Bueno, mga kaibigan, ayan po. At bago po ako magsara, nais ko rin pong batiin ang mga dati po kong kasama sa media dyan sa Pilipinas nung ako'y nandyan pa. Si kapatid na Joey Dizon sa Radyo Agila po. Siya po ang anchorman ng Agila Servicio. Si kapatid na Weng de la Puente. Siya po ata ang Pangulo ngayon ng Eagle Broadcasting. Si Laila Tumanan. Si kapatid na Jenicil Suberjaga. Siya po ang host ng Saganang Mamamayan. Kasama po si Congressman Marcoleta. Si kapatid na Nilson Lubao. Si Benji Liwanag Jr. Kasama ko po yan sa WPD Press Corps. At saka si Mayor Lyson. Ang YouTube channel po niya, yung Magsasakang Reporter. Kumusta, Mayor? Sana ingat po,
si Mayan Corvera, ano po, si Jaime Malayo, si Vic Sumintak, ayan, sa Radyo Agila po yan, saka sa Net 25. Si kapatid na Eli Saludar, at ngayon po, kasama na niya si Vic Dillon Lima. Yan po, nung ako po ay nasa field reporter pa dyan, nakasama ko po yan sa pag-cover nung nasunog na pub house sa Quezon City, na ang namatay po doon may siguro 144 ata yun. Na ako po ay kasama kaibigan ko si Captain Jimenez, ang chief ng SWAP ng Quezon City. Kasama po ako doon sa loob, doon sa hinuhulugan ng patay na mga nasunog. Yan po si Vic Lima ay nandun kasama ko, nandun yan sa may pinto. At yan po ang pinapasa ko naman sa kanya kung ilan na ang patay. Kasi nagtatanong sa akin yan, ilan na ba ka, Cesar, ang patay, ang bilang? Kasi po ako mismo doon katabi ni Captain Jimenez. Ayan po si Vic Lima. Sana maalala ni Vic Lima yan, pero alam ko hindi niya malilimutan yan. Siya po dati kasi reporter ng DCMM. At saka siya nga pala si Charlie Mendoza, si Kaloy Magulabnan, si Charlie. Kumusta Kaloy? Ano? Ingat, ano? Si kapatid na Ellen Matienzo, hindi ko na mapanood ngayon si Ka Ellen. Dati sa Net 25 yan. Siya nga pala si Ka Tunying Taberna. Ano po? Ngayon nata, nasa DCRH na siya. Ano? At saka Ka Tunying, pinapanalangin ko rin na yung anak mo ay gumaling. Ano po? Napanood ko po, Ka Tunying. Yan po si Ka Tunying Taberna ay nakasama ko rin po yan sa Eagle Broadcasting. Nagumpisa po yan doon at nagkasama kami bago yan nalipat sa DCMM. At saka si Jerry Baha po. Yan po ang mga kasama ko doon. Ay kumusta po kayo? At wag kong, bago ko malimutan, si Carix Cayano, ano po, ng Target on Air, nasa DCME na po siya. Ang kanyang palatutunan 3 to 4 p.m. Ayan. Kumusta kayo, Carix? Ano? Sana ingat po, ano? At bago ko malimutan, itong mga ilang kapatid, ito po mga kapatid, binabanggit ko yung mga pangalan ninyo para huwag ninyong malimutan, gaya ng panawagan ng kapatid na Michael, i-share po ng i-share ninyo. Lahat po ng palatuntunan ng Iglesia ni Cristo na may kaugnayan po sa ating pananampalataya. Kahit i-download po ninyo kung mayroon kayong channel. Gaya ng sabi ng kapatid na Michael Sandoval. At yan po ay ginagawa ko na. Ano? Ito rin si Ka-Art Garing ng lokal po ng Batya, Bulacan South. Si kapatid na Ilis, yung art sign, lokal po ng Solano District, Nueva Vizcaya. Kapatid na Renato Tayor ng lokal po ng Rickingham, Australia. Kapatid na Gatos Nelson, lokal po ng Bantayan Distrito ng Kabankalan City. Ano po? At sa mobile gaming naman. Kumusta po kayo mga kapatid dyan? Si Jeremiah Dovlog, si kapatid na Rene Ansilig, kapatid na Jason Hermosa ng Bagong Silang, Distrito ng Quezon City. Si kapatid na Joey Feliciano, kapatid si Micro Standard po. Kumusta po kayo dyan? Ano po? At si kapatid na Austin Casiano, si Jim Mac, si kapatid na Micro Standard, si kapatid na Seiji Del Fiero. Kumusta po kayo kapatid? Ingat kayo. Si kapatid na Felix Tariao, si kapatid na Ronald Federico Fax de Misa. Ano po? Kumusta po kayo? Yan po'y taga Puruconsi, lokal po ng Luzon, Distrito ng Sentral. Ano po? Marami pa pong iba. Kung hindi ko man ko kayo mabati, kasi sinisikap ko kahit banggitin ko sa inyo lahat para naman huwag ninyong malimutan na i-share po ninyo. No? I-share po ninyo. Si J-Mac, si Edgardo Bondox, si kapatid na Gatos Nelson, kapatid Master How Aksukara, kapatid na Dino Manila, kapatid na Jason Hermosa, kapatid na Alan Barcela. Distrito po yan ng Quezon City, Bagong Silang, hindi po. Sa Quezon City pala Bagong Silang, si Jason Hermosa, lokal ng Bagong Silang.
si Orfino Maulanin, si kapatid na Adam Marino, kapatid na Rico Iglesirio, kapatid na Sotero Makapanas, kapatid na Lo Voltaire Lagunoy, kapatid na Noel Anore, kapatid na Dick Streamer Basic Tutorial. Ayan. Yung mga kapatid yan, kumusta po kayo at ingat po tayo mga kaibigan. Si kapatid na Noel Verano, lokal po ng Araneta, kapatid na Renato Fardo, Nampiti, kapatid na Rene Rorentor, kapatid na Paulo Forlahe, kapatid na Kuwait, Monay TV, kapatid na Emerly Lumagaya, kapatid na Alan Barcela, kapatid na Noel Atop. Ingat po kayo mga kapatid. Vicente Lacap, kapatid na Samuel Dagikan, kapatid na Gracia Pantaxia, kay Ernesto Lakay, Ramel Ofrecio, Vivincio Rama, Talikod Dadatan, lokal po ng Pandarama District, Davao West, Renato Tuyur, lokal ng Rockingham, Australia, kapatid dyan po sa God's Army, kumusta po kayo ng Dumaguete Negros, kapatid Lala Arne Castillones, Dubai, at mula po sa Dubayan, kapatid na Ilyasar Timbag, lokal po ng De Castro Metro Manila, Prefip Pifrang ng lokal po ng Heidelberg, Germany. Kumusta po kayo dyan sa Germany? Si Bensi de la Cruz po, Pampanga West. Kumusta po? Romeo Tango. Tango pala yun. Sa Jocelyn Sumahuang ng United Arab Emirates, Efred Honyo Dayaw II. At saka si Frank Lawrence Banya, si kapatid ng Gester Pasyon, kapatid na Samuel Garbosa, Edwin Lansidares, kapatid na Parino at kapatid na Benny Villegas. Mga kapatid, kung hindi man po nabanggit ang pangalan sapagkat napakarami pa, ay pasensya na po sa susunod naman. At yan po mga kapatid, kahit medyo napahaba na, ay sinikap kong banggitin pa rin mga pangalan nyo para huwag nyong malimutan. Gaya po ng panawagan o pakanyayan ni kapatid na Michael na pwede nyo pong i-upload itong video ito sa inyong channel. Lahat po ng palatuntunan ng Iglesia ni Cristo, i-share po natin, i-share natin. Ano po, panahon na ito mga kapatid na gawin natin ang ating mga tungkulin. Napakadali, mabisa po na maikalat natin ang ating pananampalataya, lalo-lalo na po sa ating mga kamag-anak, mga kakilala na noon na hindi natin nakakausap. Kung personal man na hindi nauuwi po sa debate, ngayon po, i-share po ninyo ang mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Bueno, hanggang dyan po mga kaibigan at mga kapatid, samahan po ninyo ako na idalangin natin na sana'y wakasan na ng Panginoong Diyos itong pandemya at sana wag mahawa ang ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalatan, si kapatid na Eduardo Manalo, kasama ang kanyang pamilya at patuloy po sanang patnubayan ng Ama na taglay ang karunungan kapangyarihan mula sa Diyos, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo. Hanggang dyan po mga kapatid, maraming salamat po.